Ikaw ang aking dala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa aking Hindi akong galamay. Nandyan lang sa paligid, nagmamasid. At sinisigurado ko sa inyong lahat, makakalabas. Habang binitbit na nga itong si Moira ng mga kapulisan ay dito naman na nilapitan ito ng mga reporters. At dito nga na binansagan itong si Moira na kriminal at sumagot naman itong si Moira sa kanila. Total ay binansagan na nga daw siyang kriminal ay paninindigan na daw ni Moira ang mga sinabi ng mga social media. At dito nga na sinabi ni Moira na walang kaalam-alam ang mga ito na marami daw siyang galamay at nasa tabi-tabi lamang at makasabwat. At sisiguraduhin nga daw ni Moira na makakalabas daw siya dahil inosente nga siya. At dito naman na sinabi ng mga pulis na magpaliwanag na lamang itong si Moira sa harapan ng mismo mga mag-i-interview sa kanya dahil haharap nga ito si Moira sa paglilitis. At sa hindi inasahan ay biglaan nga dumating itong si Don Pepe at walang kalam-alam itong si Moira na nagkamalay na pala itong matanda. At dito, sinabi ni Don Pepe na galit daw pala ito kay Zoe at sinabi dito kay Justin. Kaya pala napasugod si Justin sa airport kung saan ay kinausap niya itong si Zoe at hinamon na panindigan niya ang pagiging masama at kriminal din katulad ng kanyang ina. At dito naman na dumepensa itong si Annalyn sa dalawang nag-aaway na pagpipinsan dahil alam ni Justin na hindi nagsasabi ng katotohanan itong si Zoe at plano lamang nila at pakitang tao ang mga pinakita dito ni Zoe na hindi naman talaga totally na totoo na tinulungan niya na mahuli itong si Moira dahil part lang daw ito na sa mga plano ni Moira na paniwalain sila. Samantala, nagulat din itong si Giselle sa sinabi nga dito ni Moira na may mga galamay at kasabwat daw ito na nasa tabi-tabi lamang. At dahil gising na nga itong si Don Pepe ay siya ang makapagpatunay kung sino-sino ang mga ito. Lalo pat alam ni Don Pepe kung sino ang tunay na ama dito ni Zoe at kung sino ang naroon nung ito'y nadukot itong si Don Pepe at nagamot dito nga kay Zoe. Dahil wala na nga itong si Balahadja at ang natira na lamang itong si Zoe at Nerissa. At itong si Carlos Benetes at ang isang witness ni Moira na si Udax at dito nga ay tila makakalabas na nga dahil sa tulong ni Carlos at kinabahan naman ang husto itong si Carlos Benetes ngayon pati na rin itong si Zoe nang malaman nila nagising na nga itong si Don Pepe at pinuntahan itong si Moira at dito naman na sinabi ni Don Pepe na siya na lamang ang magsasalita sa mga kung sino ang kasabwat dito ni Moira at ikakagulat ng lahat dahil mapabilang dito itong si Carlos Benetes pati na rin itong si Zoe at malalaman ng lahat na ito pala ay hindi anak na tunay dito ni RJ itong si Zoe dahil mapahanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabalik itong memorya ni RJ at taging susi upang malaman ang buong katotohanan ay walang iba kundi itong si Don Pepe dahil alam niya ang buong sikreto ng pagkatao ni Zoe kaya yun ang dahilan na naitulak nga ni Zoe sa bangin itong ang si Don Pepe upang protektahan ang kanilang sikreto ni Don Carlos Benetes dahil tiyak masisibak sa pagiging doktor itong si Carlos at mawalan sa kanya ang pagiging asawa ni Lynette. At dito naman na nagpupumilit din itong si Lynette na puntahan itong si Moira dahil siya ang gustong makakita kung papaano bumagsak itong si Moira at makulong dahil sa dinami-dami ng mga kasalanan ni Moira ay ito na ang pagkakataon ni Lynette na makaganti sa kanya dahil hindi nga daw niya ito mapapatawa dahil sa pinagtangkaan din noon ni Moira ang buhay ni Lynette pati na rin itong si Annalyn. Matindi pa ang mga revelasyon dito sa abot kamay na pangarap.